Mapagpalang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lindo. Ikukwento ko lang po ang aking magandang karanasan noong nasa Cebu pa ako. Bata pa lamang, wala na akong magulang. 8 anyos pa lang ako, ulilang lubos na ako. Ang sinabi sa akin ng mga kamag-anakan ko, namatay daw sa kaguluhan ang mga magulang ko. Pero may ilan din naman nagsasabi nagpunta sila ng Maynila. Naiwan ako sa poder ng tiyahin ko na kalaunan ay pinalayas din ako dahil wala raw akong silbi. Hindi na ako umaso noon na makikita ko pa ang mga magulang ko. Inisip ko na lang na baka patay na nga sila para hindi na maghintay sa wala. Halos 1 taon akong nagpalaboy-laboy sa bayan. Namuhay ako nang nagtitiis sa gutom at kawalan. Dumating ako sa puntong gusto ko na lang tapusin ang buhay ko. Pero isang matandang lalaki ang pumigil sa akin at nagpaunawa ng lahat. Kung magpapakamatay ka, mawawalan lang ng saysay ang lahat ng ipinaglaban mo para lang maisalbak ang kada araw. Alam mo, iho, ang buhay ay malupit. Pero alam mo rin ba na kung sino ang nagpapatuloy ay sila ring nagtatagumpay? Hindi ko alam kung ano ang pinagdaraanan mo. Kung ano man yan, kailangan mo lang tatagan. Baka hindi mo alam. Malapit ka na pala sa tagumpay tapos sumuko ka pa. Sino ka ba? Bakit mo ako pinakikialaman? Wala kang alam kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ko. Kaya ang dali-dali lang para sa iyo na sabihin yan eh. Wala ka ring alam sa pinagdaanan ko. Yon ang eksaktong dahilan para sabihin nating hindi tayo makakilala. Ganun pa man, pareho tayong tao. Pareho tayong nahihirapan. Higit sa lahat, pareho nating tinangka na tapusin na lang ang lahat. Pero sana, tulad ko, naintindihan mo rin ang tunay na halaga ng buhay. Manahimik ka nga! Wala nang nagmamahal sa akin. Wala na akong magulang. Iniwan na nila ako eh. Hinakbang ko na ang isa kong paa sa hawakan ng tulay. E di, ako na lang ang magiging magulang mo magmula ngayon. Kalmado lang ang mukha niya kahit na malapit na akong tumalon. Nahihiwagaan ako sa kanya noon. Pakiramdam ko, padala siya ng Diyos sa akin. Hindi ako nakapagsalita sa mga oras na yon, Kabanong. Naiyak na lamang ako nang makita kong dahan-dahan na siyang lumapit sa akin. Doon ko napagtanto na siya pala ay isang bulag. Isang malaking biyaya para sa akin ang gabing yon. Dahil sa kanya ay nagbago ang buhay ko. Nagkaroon ako ng dahilan para muling magpatuloy sa buhay. 4 na taon mula nang ampunin niya ako. Namulat ako sa buhay na meron siya. Siya si Mang Abuelo, ang albularyo na walang paningin. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang matinik na albularyo. Bulag man ito, pero sobrang talas ng kanyang pakiramdam. Yung pakiramdam niya ang nagsisilbi niyang mga mata. Dahil sa kakaibang kakayahan ni Mang Abuelo, marami ang nagpapagamot sa kanya at marami rin ang nagtitiwala. May mangilan-ngilan pang ang taga Maynila ang dumarayo para lang magpatingin at magpagamot sa kanya. Ang pag-aalbularyo ang naging hanap buhay ni Mang Abuelo. Dito na niya kinukuha ang pang-araw-araw naming gastusin. Hundong, nahanda mo na ba yung gamit ni Mang Abuelo? Aalis tayo mamaya ah, baka nakakalimot ka. Si Hundong naman ang isa ring ampon ni Mang Abuelo. Tulad ko, nawalan na rin siya ng mga magulang. Ang pagkakaiba lang namin, malinaw ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang niya. Ang sa akin ay hindi. Ang nanay at tatay niya kasi ay mga albularyo rin. Pero namatay ang mga yon nang umatake ang mga aswang sa kanila. Ay, oo nga pala. Nawala sa isip ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Buti pinaalala ko sa'yo. Pambira ka talaga oh. Eh paano, napuyat kasi ako kagabi.
Kinabisado ko pa kasi yung mga nakalagay dito sa libro. Yung binili ko sa isa pang kakilalang albularyo ni Mang Abuelo. O bakit? Sigurado ka na ba talaga na susundan mo ang yapak ni Mang Abuelo at ng mga magulang mo? Huminto siya sa pagbubomba ng tubig. Nasa bakuran kami noon habang nag-uusap. Oo, susundan ko yung yapak nila. Gusto kong ipagiganti yung mga magulang ko. Pagiganti pa lang dahilan? Eh ano ba ang dapat? Sabi ni Mang Abuelo sa akin dati, ang anumang layunin na may halong puot at galit, hahantong sa masaklap na katapusan. Ngumisi si Undong at napailing. Sa aming dalawa, siya talaga ang makulit at pasaway. Pero matino naman siyang tao. Siraulo lang talaga paminsan-minsan. Basta. Hindi na magbabago gusto ko. Nag-usap na rin naman kami ni Mang Abuelo tungkol dito nung nakaraan. At naintindihan naman daw niya ako. Bumuntong hininga na lang ako. Hindi ko na siya kinontra pa. Tulad nga ng sinabi ni Mang Abuelo noon, magkakaiba ang pinagdaraanan ng bawat tao. Kaya nag-iingat na talaga ako sa lahat ng sasabihin ko. Bombayin mo muna ito. Ihanda ko lang yung mga gamit niya. Naglakad na siya at ako ang pumalit sa pag-iigib. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Mang Abuelo. Halos buong araw na siyang natutulog. May ginabot kasi siyang pasyente na di umano, hinaplos daw ng aswang. Napagod ng husto si Mang Abuelo, kaya kinailangan niya ang mahabang oras ng pagpapahinga. Nakahanda na ba ang lahat? Hawak-hawak ni Mang Abuelo ang tungkod niya nang lumabas siya ng pinto. Nakahanda ng lahat mga abuelo. Ikaw na lang ang kulang. Di, alis na tayo. Mga abuelo, maligo muna kayo. Naku, baka mamaya may makatagpo tayong magandang babae. Hindi kayo makaporman yan. Ay, oo nga pala. Diyos ko, buti naman pinaalala mo. Sige na, maliligo na ako. Nang bumalik sa loob ng bahay si Mang Abuelo, ay biglang may ibinulong si Undong. Kapag sa babae talaga, mabilis yan, no? Alam mo, habang tumatagal, pamanyak ng pamanyak yan si Mang Abuelo. Hindi naman siya ganyan dati. Uy, ano ka ba? Di ka nagbabasa ng science. Ang sabi nila, kapag daw ang matanda napaglipasan na, lalong lumalakas daw ang pagkalalaki. Kaya parang laging gustong ni Mang Abuelo ng babae. Kasi dahil doon. Sinong scientist nagsabi niyan? Basta sa science yun. Ito naman Minsan iniisip ko, pakiramdam ko, nakakita si Mang Abuelo Baka nagpapanggap lang na bulag yan kapag babae ang pasyente. Alam mo na, para makahipo. Gagi ka. Ang tagal na natin kasama si Mang Abuelo, no? Pinaghihinalaan mo pala siya ng ganyan? Ako kasi lagi nakakapansin. Yaan mo na. Saka tayo mag-alala kapag pinabarangay na siya. Matapos maligo ni Mang Abuelo ay lumarga na rin kami. Pupunta kami sa isang baryo na medyo malayo-layo sa amin. 5:00 pa lang ay umalis na kami. Sumakay kami ng tricycle at halos 1 oras din ang biyahe. Madilim na nang makarating kami sa tinatawag nilang baryo ng Lumuha. Napansin namin na sumingot-singot si Mang Abuelo. Bukod sa talas ng pakiramdam, malakas din ang pangamoy at pandinig niya. Naamoy ko na mga sampagita. Nandito na nga tayo sa baryo ng Lumuha. Naglakad na rin kami papasok ng baryong yon. Tahimik na ang paligid. Base kay Mang Abuelo, maagang pumapasok ng bahay ang mga taga roon. May usap-usapan kasi na merong gumagalang tik-tik sa baryo nila. Medyo kinilabutan ako sa mga pagkakataon na yon, Kabanong. Sa 4 na taon ko kasing kasama si Mang Abuelo, kahit na kailan ay hindi ako nakakita ng aswang. Lahat ng ginagamot niya kasi ay puro tungkol sa bati, sanib at mga engkanto lang. Pero nagtataka na lang kami ni Undong kasi noong panahon na yon, biglang lumitaw na ang isyu tungkol sa mga aswang. Ramdam ko na kaagad na may kakaiba talaga nangyayari dito. Nakakabahala yung tingin ng mga tao
Kaya nga para bang may gusto silang sabihin o ano? Natatakot sila. Lahat kasi ng pumapasok na dayo sa baryong ito, pinaghihinalaan nilang aswang. Kung ganun, wala pala talaga silang ideya kung sino ang aswang? Umiling si Mang Abuelo. Habang kinakapakapa ng tungkod ang dinadaanan namin, huminto kami sa isang bahay. Malawak ang bakuran. Maraming pananim at mga halaman na mabulaklakin. Amoy bayabas. May gumamela rin. May nakalagay bang karatula sa gilid? Meron, Mang Abuelo. Nakasulat ang pangalan mo. Nandito na tayo sa bahay ng pasyente. Napailing na lamang ako. Kahit na matagal na kami magkakasama, namamangha pa rin ako kay Mang Abuelo. Wala siyang nakikita pero siya pa ang gumagabay sa amin sa direksyon. Tunay ngang hindi siya pangkaraniwan. Tao po! Ako po si Mang Abuelo. Kasama ko ang dalawa kong alalay na lalaki na mga gwapo kagaya ko. Pagbuksan niyo kami ng pinto! Siniko ng mahina ni Undong si Mang Abuelo. Grabe ka naman, Mang Abuelo. Alam ko naman na gwapo ako pero di mo na sana dapat sinabi yun. Oo nga po. Lumaki na naman ang ulo nito Mga gwapo naman talaga kayo Kahit hindi ko kayo nakikita, sa kilos at pananalita nyo, alam kong gwapo kayo. Nahinto ang pagbubulhan namin nang daan-dahang may magbukas ng pinto. Bumungad sa amin ang isang matandang babae. Sandali niya kaming tiningnan at nang makilala niya si Mang Abuelo, ay dali-dali niyang nilawakan ang pagkakabukas ng pinto. Sa pagkakaalala ko, Nelia ang pangalan ng matanda base sa sinabi ni Mang Abuelo. Hala, pasok na kayo. Baka mamaya makita pa kayo ng aswang dyan sa labas. Magmadali na kayong pumasok. Inalalayan namin si Mang Abuelo para makakyat ng hagdan. Agad din naman naming isinara ang pintuan. Nang nasa loob na kami, ay naabutan namin doon ang ilan pang miyembro ng pamilyang yon. Nakapalibot sila sa isang babaeng nakagapo sa haligi ng kanilang bahay. Kulay itim na ang lahat ng mata ng matandang babae. Tulala at naglalaway. Abuelo, ito na ngayon si Elena. Mas lumala na ang kanyang kalagayan. Tuluyan nang umepekto ang yanggaw sa buong katawan niya. Napilitan na kaming itali siya dahil nananakit na siya. Parang gusto na niyang mangagat. Naisip namin na baka kainin niya kami kaya natakot kami sa kanya. Mabait naman siya Wala siyang nakakaaway na kahit na sino. Kaya bakit mangyayari ito sa kanya? Abuelo, ano ang pwede natin gawin sa kanya? Hindi na muna nagsalita si Mang Abuelo. Marami itong naglakad at kinapa ang babae. Bumulong naman kaagad sa akin si Undong. Ayan na, ganyan style ni Mang Abuelo, kakapa-kapa. Pero nangihipo na yan. Nang lumapit ang kamay ni Mang Abuelo sa babae, ay bigla siyang sinakmal. Nakagat ang kamay niya, pero agad niya namang sinampal ang babae kaya nabitiwan din siya. Bakit mo sinampal? Ayos lang ba yon? Ay, ikaw, nakagat ka. Nadugo ang kamay mo. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon dahil sa pagkagat ng babae. Ayos lang ako. Sa halip na punasan ng dugo sa kamay, inamoy-amoy muna ni Mang Abuelo ang pinagkagatan ng babae. Wala pang 1 minuto, nalaman na kaagad ni Mang Abuelo kung paano nayanggaw ang babae. Niyanggaw ang anak mo sa pamamagitan ng inumin. Ang yanggaw ay hindi lang sa pagkain nagagawa. Pwede rin itong sa inumin at karaniwan itong ginagawa sa alak. Hindi 1 o 2 lang ang gumagawa nito. Higit sa 4 na amoy ng aswang ang naaamoy ko mula sa lawak ng anak mo. Malakas ang kutob ko na isang grupo sila. Ngayon, alam mo na ba kung saan nag-inom ang babaeng ito? Kung masasabi niyo sa akin kung saan, madali kong may babalik ang dati ng anak mo. Kailangan ko lang mahanap ang aswang na yumanggaw sa kanya. Napaisip ang ginang na si Aling Nelia.
Inalala niya kung saan nga ba huling pumunta ang anak niya bago mangyari ang lahat ng yon. Idinako ko ang tingin sa babaeng nakagapos. Maganda ang babae kahit na medyo nagbago na ang mukha niya. Maputi siya. Siyempre, sexy rin. Sa palagay ko, siya talaga yung tipo ng babae na magugustuhan ng karamihan ng lalaki. Kaya naisip ko na baka may ugnayan yun sa mga nangyari. Mawalang galang na po. Wala po bang nabanggit ang anak nyo na meron siyang nakaalitan na babae? Sa nakikita ko kasi, maganda ang anak nyo. Hindi malabong takaw pansin siya ng mga kalalakihan. Napaisip ulit si Aling Nelia. Sinasabi mo bang isa sa mga lalaking nakakagusto sa kanya ang nangyanggaw sa kanya? Hindi. Naiisip ko, babae rin ang yumanggaw sa kanya. At ang babaeng ito ay may nobyo na siya namang nakakagusto sa biktima. Selos ang dahilan ng gusto mong ipahiwatig. Tama po, selos nga. Isa sa mga lalaking nakakagusto sa kanya ay may kasintahan na nagalit at nagselos. Yun lang ang nakikita kong dahilan. Malabong may nakaaway siya kasi tulad ng sinabi ni Aling Nelia, mabait na tao itong si Elena. Galing mo pre ah. Takis nga. Sumang-ayon sa akin si Mang Abuelo. Mga ilang sandali lang ay may naalala na rin si Aling Nelia. Naalala kong may naikwento sa akin ng anak ko. May kaklase daw siya na lalaki. May gusto sa kanya. Tapos, bigla na lang daw lumayo ang lalaki kasi nagalit daw yung kasintahan. Nabanggit ba sa inyo kung anong pangalan ng lalaki? Mario, Marco, Marlo, ay, hindi ko maalala. Basta parang ganon. Bigla na lamang may sumabat na isang lalaki na kasing edad lang din namin. Pinsan yata ng babaeng biktima na nayanggaw. Tita, naalala ko na. Baka si Marco yung sinasabi ni Elena. Nakakalaro ko sa basketball yan eh. Sabi niya, liligawan niya si Elena pero may nobya pala siya. Marco, tama. Yun nga ang pangalan. Marco nga, naalala ko na. Sige, pupuntahan natin siya kung alam niyo kung saan siya nakatira. Kahit malamig na sa labas, ay lumabas sila para puntahan ang kinaroroonan ni Marco. Nasa kalagitnaan ng baryo ng Lumuha ang bahay ng lalaking si Marco. Dito ang bahay ni Marco na yon, sabi ng pamangking ko. Sige po, ako na po ang kakatok sa pintuan nila. Lalapit na sana ako roon nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Niluwa ang isang lalaki na may katabaan ng katawan. Ito na ba yung manliligaw sana kay Elena? Lakas ng loob man loko ah. Mukha naman bulldog. Uy, baka marinig ka. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Abuelo. Sinabi na agad niya kung ano ang pakay namin. Pwede ba naming malaman kung ano ang pangalan ng kasintahan mo at kung saan siya nakatira? Tumawang lalaki na parabang sinasadya nitong makapang-insulto. At bakit ko naman sasabihin sa inyo? Sino ba kayo? Aswang ang kasintahan mo. Naamoy ko ang amoy niya sa katawan mo. Teka, ano mo pinagsasabi ng matandang ito? Talas ng dila mo ah. Ayusin mong pananalita mo ah. Baka isilid kita sa kabaong. Inawat ko si Undong. Kapag mga ganong sitwasyon, napakadali talagang uminit ng ulo niya, lalo na kapag si Mang Abuelo nang inaagrabyado. Kung tutulungan mo kami, walang masasaktan. Mailalayo ka rin namin sa kapahamakan. Wala akong sasabihin. Baka mamaya kung ano pang gawin niyo sa nobya ko. Mga mukha pa naman kayong manyakis. May niyanggaw ang nobya mo. Ano po? Niyanggaw? Niyanggaw, bungol. Pwede ba umalis na nga kayo? Nakakaabala pa ka. Ha? Nagulat ang lalaki nang bigla na lang may lumipad na maliit na kutsilyo sa gilid ng mukha niya. Tumusok ang kutsilyo sa dingding ng bahay. Sandali namang napako si Marco at hindi yung nakapagsalita. Maswerte ka at bulag ako. Kasi kung hindi, nanahimik ka na habang buhay. Maging kami ay nagulat din doon. Namamangha ako kay Mang Abuelo. Alam ko na sinadya lang niya na hindi patamain yon. Ituro mo na kasi kung saan nakatira siyota mo. Aswang yun eh.
sa alot na aswang. Nanginginig na nagsalita si Marco at parang bata na maiihina sa salawal. Lumiko kayo dyan. Sa dulo. Sabay sa pangatlong kanto. Doon sa dulo. Tara na. Sandali. Tumigil si Mang Abuelo. Umalis ka muna ngayong gabi sa bahay mo. Naglakad na rin kami pagkatapos. Pinauwi na namin si Aling Nelia noong mga sandaling yon. Tinahak namin ang daan hanggang sa makarating na nga kami sa destinasyon namin. Sa labas ng bakuran ay nakita namin ang isang babae na naglalabas sa loob. Narinig naming tumatawa ng mahina si Mang Abuelo habang nakaharap kami sa bahay. Bukod sa babaeng yan, may aswang pa sa loob. Kaya mag-iingat kayo. Napansin kami ng babae kaya nilapitan niya kami. Ano kailangan nyo? Hindi na nagdalawang isip si Mang Abuelo na sumagot. Kailangan ko ng gamot sa Yanggaw. Ibigay mo sa akin. Napansin namin ni Undong na nagbagong reaksyon ng babae. Bigla siyang nabahala. Naramdaman niya siguro kung anong klase ng tao ang kaharap niya. Sino kayo? Biglang lumapit ng mabilis si Mang Abuelo sa babae at tinapat ang tungkod niya sa leeg. Ibigay mo ang gamot o gusto mong puwersahan kong kunin sa iyo, aswang! Biglang napalayo ang babae. Humugot na rin kami ni Undong ng itak. Habang si Mang Abuelo naman, hinugot na rin niya ang manipis na patalim na nakatago sa tungkod. Mga kasama, may kalaban! Agad na nagbago ng itsura ang babae. Pero nanatili lang kaming kalmado. Wala kaming kaba na nararamdaman basta kasama namin si Mang Abuelo. Naglabasan ng iba pang aswang mula sa bahay. 5 na sila laban lang sa aming 3. Bakit mo niyanggaw ang babaeng si Elena? Dahil sa kanya, kaya kami nag-aaway ng nobyo ko. Pero wala kang karapatan na gawin doon sa kanya. Nobyo mo ang may kasalanan dahil siya ang naglalandi. Parang hindi bulag na lumusob si Mang Abuelo. Sobrang talas ng pakiramdam niya. Alam niya kung nasaan ang pwesto ng mga aswang. Sa katunayan, isa agad sa mga aswang ang tinamaan ng manipis niyang espada. Sirit agad ang dugo ng aswang. Nataranta naman ang iba pa. Habang ang babae naman ay nasa aktong tatakas na. Pero agad na binatuyo ni Mang Abuelo ng maliit na kutsilyo. Tinamaan ng babae sa bandang balikat kaya nadapa ito. Hindi na yata tayo kailangan ni Mang Abuelo Mukhang sinama lang talaga tayo para may alalay sa paglalakad at para panoorin ang aksyon niya. Ibigay mo na lang sa akin ang gamot kung gusto mo pang mabuhay. Walang iya kayo. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Manahimik ka. Kayo ang nagsisimula ng kaguluhan sa buhay ng mga tao. Hindi na nakapagpigil pa si Mang Abuelo. Mabilis niyang hinagupit ang mga aswang. Isa-isang tinamaan ng mga yon habang kami manghang-mangha sa nangyayari. Babae na lamang ang natira ng mga sandaling yon. Pero hindi na namin namalayan na nakatakas na pala. Mga abuelo naman, wala ka malang tinira na pwede namin kalabanin. Kailangan na kasi nating magmadali. Kapag hindi natin nagamot ang babae, magiging aswang na siya mamayang 12:00. Tara, pasukin natin ang loob ng bahay at baka naroon. Tumango na lamang kaming dalawa ni Undong at dali-dali kaming pumunta roon. Hinalugog namin ang bahay. Natagpuan namin ang isang garapon na katamtaman lang ang laki. Inamuyo ni Mang Abuelo at saka niya kinumpirma. Lumabas na kami ng bahay at saka sinilaban yon. Bago pa kami makapukaw ng atensyon ng ibang kabahayan, umalis na rin kami kaagad. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang itanong ang gumugulo sa isipan ko. Mang Abuelo, naguguluhan ako Kung talagang gustong mangyanggaw ng babaeng aswang, bakit siya gagawa ng gamot na kukontra doon sa ginawa niya? Hindi siya gumawa ng gamot. Sadyang ito na talaga ang gamot. Ang pangyanggaw na likido ay siya ring gamot. Naintindihan ko na. Ito yung pinainom niya sa babaeng si Elena para yang gawin. At ito rin ang ipapainom natin para mawala yung bisa ng yanggaw. Tama. Kapag aswang ka,
Hindi mo pwedeng yang gawin ng pangalawang beses ang isang tao kapag umepekto na ang yanggaw. Babalik kasi yun sa dati. Kaya ang gagawin, yayang gawin natin ng babae para bumalik siya sa normal. Ah, ganun po ba? Sumang-ayon na lang ako. Kahit ang totoo, ay naguguluhan pa rin ako sa pinaliwanag nilang dalawa. Nang mabalikan na namin ang bahay nila Aling Nelia, ay wala kaming sinayang na pagkakataon. Nilapitan namin kagad ang babaeng si Elena. Pero pumapalag-palag siya. Kaya may itinusok na karayom si Mang Abuelo sa leeg ng babae. Mabilis yung nawala ng malay. Sinamantala na namin yon para pwersahang ipainom ang kulay itim na likidong yon. Gaya ng sabi ng Mang Abuelo, ay ipinaubos namin lahat yon sa babae. Makalipas lang ang ilang sandali, ay inihiga na namin ang babae. Sinimulan na rin naming tapalan ang kagat ng babae sa kamay ni Mang Abuelo. Hintayin nyo na lang kung anong oras siya magigising. Sa oras na magising siya, ay pakainin nyo kagad ng normal na pagkain. Kung maaari gulay at prutas. Sigurado ba kayong ayos na siya? Huwag ka nang mag-alala. Nasa maayos na siyang kalagayan. Halos maiyak-iyak si Aling Nelia dahil sa nangyari sa anak niya. O paano? Pauna na kaming umalis at may mga pasyente pa ako bukas ng umaga. Inabutan ni Aling Nelia ng sobra si Mang Abuelo. Siyempre, tinanggap naman niya agad yon. Medyo may kaya sa buhay si Aling Nelia, kaya malaki-laki ang binigay kay Mang Abuelo. Malaki-laki yata yan Ganun ba talaga kalaki ang bayad kapag nanggagamot ka ng yanggaw? Ngumisi si Mang Abuelo at sandaling natawa. Libre ko nga lang na ginagawa yun sa iba. Pero dahil kailangan natin ng pera, walang libre ngayon. Isa pa, kailangan ko ng mga bagong kagamitan para sa bagong misyon na labas na sa trabaho ko. Misyon? Na labas na sa trabaho niyo? Oo. Sa misyon kasi na yon, wala akong gagamutin. Papatay ako. Papatay ako ng aswang. Tumigil kami sa paglalakad ng mga sandaling yon. Baka sa mga mukha namin ang pagkasabik. Uy, sama kami dyan Ako din! Pag-iisipan ko. Bakit nyo pa pag-iisipan Kami naman lagi ang kasama nyo. Ang misyon ko na ito ay ang pinakadelikado sa lahat. Masyado nang nagiging matunog ang mga aswang. Sigurado ko na mas naging delikado pa sila kumpara noon. Ayaw kong pati kayo ay mapahamak. Alam nyo naman na kayo lang ang meron ako. Nag-aalala rin kami sa kalagayan nyo. Kahit sabihin natin na kaya mong lumaban kahit bulag ka, papaano na lang kung marami sila't dinumog ka nila? Hindi nyo alam kung ilang aswang na ang napatay ko nung unang taon ko bilang isang bulag na albularyo. Bumuga na lang kami ng hangin ni Udong. Gusto talaga namin siyang samahan. Matanda na rin kasi siya. May iniinda na ring sakit, lalo na kapag napapagod. Uy, teka! Ano yun? Sinuyod namin ang tingin ng buong paligid. Wala kaming nakita pero naririnig namin na tila ba may parang paniki sa paligid. Tunog paniki pero ang naririnig nyo ay isa talagang tik-tik. Maging alerto kayo, nasa paligid siya. Base sa reaksyon ng mukha ni Mang Abuelo, pakiramdam namin ay higit na mas delikado ang tik-tik na yon. Nagdikit-dikit kami, pero makalipas lang ng ilang minuto, bigla nang nawala ang presensya ng tik-tik. Bakit? Parang nawala na siya. Nawala na talaga siya. Natakot yata. Hindi siya natakot. Matatapang ang mga tik-tik. Marahil may iba siyang pinaplano. Kaya maging alerto kayo. Sa kahit saang lugar kayo pupunta. Tara na, baka wala pa tayong masakyan. Naglakad na lang kami palabas ng baryo ng lumuha. Maswerte naman na merong kagad kaming napara na tricycle. Pag uwi namin, nagmuni-muni muna kami ni Undong sa bakuran. Tamang kape at kwentuhan lang. Habang si Mang Abuelo naman ay nagpahinga na rin sa loob. Tuwang-tuwa na naman yang si Mang Abuelo. Laki ng kinita Pustahan, magyayayayang bukas ng gabi sa beer house. Sus, sasama ka naman. Oo naman Sino naman na mag-aalalay sa kanya kung wala ako? Ayaw mo naman sumama.
Eh, pasensya ka na ha. Hindi ko kayo masasamahan sa mga ganyan eh. Alam mo naman, dating sa beer house nagtatrabaho nanay ko. Naalala ko siya kapag naroon ako eh. Ano ka ba? Hindi mo kailangan humingi ng paumanin, no? Ang akin lang din naman, minsan, hayaan mo ang sarili mo na magkaroon ng progreso. Yung bang sinusubukan mo rin yung mga bagay na kinakaayawan mo. Sabi nga ni mga abuelo, di ba dati? Walang mangyayari kung habang buhay nating iiwasan ang kinatatakutan natin. Yun ba ang dahilan kung bakit nagagawa mo ng dumalo sa puntod ng mga magulang mo? Oo. Kaya tingnan mo, kahit masakit sa akin yung nangyari, nagagawa ko ng alalahanin sila nang hindi na ako naiiyak. Ngumiti na lang ako at hindi na ako nakapagsalita. May tama naman si Undong. Sadyang hindi lang ako handa na harapin ang katotohanan. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa lakas ng boses ni Undong. Paglabas ko ng kwarto namin, naabutan ko si Undong at mga abuelo sa tapat. May hawak ng dyaryo si Undong. Oh, ano bang meron? Ang ingay-ingay mo. Eto, tingnan mo. Nakadyaryo yung pagpatay ng mga abuelo sa mga aswang. Tingnan mo mga abuelo, sikat ka na. Tila may dumaan na anghel sa paligid. Napahawak na lamang sa bibig si Undong nang maalala niya ang isang bagay. Ay, hindi ka nga pala nakakakita. Basta, sikat ka na sa baryong yun. Bumuntong hininga si mga abuelo. Pansin ko ang kakaibang reaksyon ng mukha niya. Pasensya na. Galit ka ba sa akin? Hindi. Nababahala lang ako. Ngayong kumalat na ang ginawa ko, maaring mas maraming aswang ang makakaharap ko. At kapag nagkataon, dito sila manggugulo sa atin. Nag-aalala ko para sa mga residente. Hindi maganda yung epekto ng pagpapadyaryo kung sino man ang gumawa niyan. Naging masaya ka pa talaga ha, Undong? Napapakamot na lang sa ulo si Undong. Ay, oo nga no. Hindi bale. Maganda na lang tayo sa posibilidad na gumanti nga sila. Lindo, Undong, aalis tayo ngayon. Gagamitin natin ang mga naipong pera sa pagbili ng kagamitan na magagamit natin laban sa mga aswang. Nagbihis na kagad kami. Wala nang almusal-almusal. Hindi na rin kami nakaligo. Dakong 9:00 pa lang ay umalis na rin kami ng bahay. May pinuntahan kaming isang lugar sa bayan. Parang isang warehouse yun. Sa loob, maraming mga armas ngunit ang wala lang doon ay baril. Mga tradisyon na gamit lang ang naroon. Sabi ng mga abuelo, karamihan sa mga armas na naroon ay pangontra talaga laban sa aswang. Naubos ang pera na dala namin sa pagbili ng mga kagamitan. 2 sako na maliit ang dala-dala namin. Mga bandang 3:00 na ng hapon nang makabalik na kami sa baryo. Habang naglalakad papasok, nakita namin na may mga natatarantang tao. Oh, ano nangyayari? Mga abuelo, mukhang nagsisimula na silang gumanti. Nang makalapit kami roon, ay nakita namin ang 2 tao na nakahantusay sa gilid. Wakwak ang mga tiyan nila. Wala ng buhay. At ang mas nakakakilabot pa, maliwanag na maliwanag pa nang ginawa nila yon. Oo, nakita ko. May 3 aswang ang umatake sa kanila. Totoo sila, sabi ko. Aswang, ganitong maliwanag pa. Ibig sabihin lang nun, wala na sila pinipiling lugar at oras. Naku, wala silang sinasanto. Anong gagawin natin ngayon? Umuwi na muna tayo. Natahimik kami ng mga sandaling yon. Malalim ang iniisip ni mga abuelo na makauwi na kami sa amin. Baka sa mukha niya ang kaba na hindi ko naman nakikita noon. Sa puntong yon, parang nababahala na siya sa mga mangyayari. Sumapit ang gabi. Nagpaalam si mga abuelo sa amin. Sinabi lang niya sa amin na makikipagkita siya sa isa pang kakilalang albularyo. Pero alam namin ni Undong na maghahanap lang siya ng aswang para patayin. Palihim namin siyang sinundan. Wala siyang kaalam-alam na nakabuntot kami sa kanya. Makalipas ang halos kalahating oras, nakita namin na bigla na lang tumigil si mga abuelo. Kinabahan na kami ni Undong. Dahil maging kami,
Naramdaman na rin namin na may aswang nasa paligid. Lumabas kayo dyan! Huwag kayong duwag! Tayo ba tinutukoy niya? Baliw! Bakit? Aswang ka ba? Naaamoy ko kayo! Lumabas na kayo dyan! Kanina ko pa kayo nararamdaman! Pre, tayo nga yun. Ha? Tayo ba? Paglabas namin, ay may mga lumabas ding aswang sa gilid ng mga halamanan. Agad na inatake ng mga yon si Mang Abuelo. Pinalagan niya ang mga aswang na parabang hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paningin. Tanging pandinig at pangamoy lang ang puhunan niya. Lamang na lamang si Mang Abuelo sa laban. Maliliksi lang ang mga aswang pero parang wala silang mga utak. Wala silang estratehiya sa pag-atake. Kaya madali silang naiisahan ni Mang Abuelo. Ayun lang ba? Nasaan pa ang iba? Muling umatake ang mga aswang. Pero sa pagkakataong yon ay mas dumami na sila. Hindi na kami nagsayang ng pagkakataon. Tumakbo kami palapit kay Mang Abuelo. Pasensya ka na, Mang Abuelo. Pero hindi namin hayaang lumabang ka na mag-isa. Oo nga, sasamahan ka namin hanggang sa kamatayan. Ay, itong mga batong ito, oh. Pero wala na rin kaming nagawa nung mga sandaling yon dahil nag-atrasan na ang mga aswang. Mga duwag! Ata-atake tapos atras! Boo! Bulok! Kagaibang badyo sila. Iba ang amoy nila. Palagay ko, halos lahat ng aswang sa probinsyang ito target na ako. Kaya nga dapat hindi ka lumalakad na mag-isa. Baka mamaya niyan mapaano ka. Tsaka ano pat, inampon nyo kami. Anak ang turing nyo sa amin at ama ang turing namin sa inyo. Pwede namang pabayaan ng anak ang kanilang ama? Bumuntong hininga na lamang si Mang Abuelo. Dahil sa mga nangyayari, nababasa ko sa kanya na alam niya rin na delikado na talaga ang buhay niya. Kumbaga, kung ang kriminal ay pinaghahanap ng batas, ikaw naman pinaghahanap na ng mga aswang. O sige na, isasama ko na kayo sa mga ganito kong lakad. Pero ipangako nyo sa akin, kapag dumating na ang punto ng kagipitan at kailangan nyong mamili, piliin nyo ang sarili nyo. Hayaan nyo ako. Paliwanag! Sumang-ayon na lang kaming dalawa ni Undong. Pagbalik namin sa barangay namin, isang masamang balita na naman ang inabutan namin. Napadaan kasi kami sa barangay. Natanaw namin sa loob na may isang bangkay ng lalaki ang nasa mahabang upuan. Base sa pagkakarinig namin, tanod ang lalaking yon. Sabi ng kapwa niya tanod, bigla na lang daw may humila sa kasamahan nila. Malakas ang kutob namin na aswang na naman ang gumawa nun, base sa mga kalmot at bukas na tiyan ng biktima. Punyebas talaga mga aswang yan. Kapag nalaman ko kung saan sila nagkukuta, papatayin ko talaga yung mga yan. Mga abuelo, sa palagay ko, kailangan kausapin mo na si Kapitan. Nang sa ganun, maging alerto na yung mga tao dito. Kailangan malaman nila na nasa panganib ang balyong ito. Hindi na biro yung nangyayari, oh. Kinabukasan ay aligaga ang mga tao sa baryo namin. Karamihan sa kanila ay nababahala at natatakot para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa sunod-sunod na pagpatay, tinipon ng kapitan namin ang lahat ng tao. Pinaliwanag nito ang nangyayari. Nakausap na kasi ni Mang Abuelo ang kapitan. Nagkasundo silang dalawa. Nalabanan ng mga aswang na nanggugulo. Maayos naman na natapos ang pagpupulong. Pero hindi pa rin maalis sa mga tao ang kanilang pag-aalala. Ang iba ay nagkaroon na rin ng pagdududa kay Mang Abuelo. Anila, kung talagang magaling daw si Mang Abuelo, hindi sana lalala ng ganon ang sitwasyon. Maraming ginawang paghahanda sa barangay. Naglagay ng mga pangontra sa bawat kabahayan. Dinagdagan na rin nila ang mga ilaw sa daan. Kada isang lalaki sa pamilya rin ay inubliga na sumama sa pagbabantay sa daan. Kami namang tatlo, kasama namin ang mga ibang tanod sa pagdoronda. Mula alas 7 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang pag-iikot namin. Sa unang isang linggo, napigilan namin ang patayan. Walang napapabalita na may nabiktima na naman ang mga aswang. Alas 11 ng gabi, hindi namin kasama si Mang Abuelo. Naiwan siya sa barangay para kausapin ang pamilya namin.
Naglalakad kami ni Undong pauwi sa bahay namin nang biglang may sumalubong sa amin na 2 tao. Isang babae at isang lalaki. Mga nasa edad 40 hanggang 50. Pero mukha pa silang nasa 30 lang. Nung unay hindi ko sila namukaan. Pero nang mas lumapit na sila sa akin, napaatras ako nang mapagtanto na sila ang mga magulang ko. Ganun na ganun kasi ang itsura nila sa picture na pinakita sa akin ng tiyahin ko. Pero nagtataka ako, Kabanong. Bakit hindi sila tumanda? Ma? Pa? Nakita ko ang malapad ng ngiti sa kanilang mukha. Habang si Undong naman ay nasa gilid lang. Nagtataka. Ang laki mo na. Masaya kaming malaman na nasa maayos kang kalagayan. Anak, sumama ka sa amin. Ilalayo ka namin sa kaguluhan sa balyong ito. Sandali. Akala ko ba patay na kayo? Bakit kayo nandito? Paano kayo nabuhay? Nagkatinginan ng mga magulang ko. Anak, saka na namin sasabihin sa iyo kapag nailayo ka na namin dito. Delikado rito. Sagutin niyo po muna ako. Totoo bang namatay kayo? O sadyang iniwan niyo lang ako? Nakasarado na ang mga kamao ko noon. Ramdam na ramdam ko ang galit nila. Kung makapagsabi kayo na isasama niyo ako, para bang isa lang akong bagay na madaling kunin. Pagkatapos niyo akong iwan, ngayon babalik kayo, kukunin niyo ako. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Anak, para din sa iyo ang ginagawa namin. Ayaw ka naming madami. Tigilan niyo ako! Matagal ko nang tinanggap na wala na akong magulang na aasahan. Patay na kayo sa utak ko. Matagal na kayong wala sa buhay ko. Biglang nagbago ang reaksyon ng mga magulang ko noong mga sandaling yon. Parang nanglilisik na ang mga mata nila. Kaya naman agad na kaming dumistansya ni Undong. At sinong sasamahan mo? Yung bulag na albularyong yon? Sabihin niyo, kayo pa ba yan? O ibang nilalang na kayo? Hindi na nagsalita ang nanay at tatay ko. Nanlisik lang ang kanilang mga mata. Nakasarado na rin ang kanilang mga kamao. Lindo, magsisisi ka sa ginawa mong desisyon. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa kinabukasan mo kapag sa kanila ka sumama. Wala akong pakialam. Mas gugustuhin kong mamatay kasama ang mga kilala kong tao kaysa sa inyo na hindi ko man lang alam kung tao pa ba kayo o aswang. Dahil sa sinabi kong yon, ay mas lalong nag-apoy sa galit ang mga magulang ko. Napansin namin ni Undong na nagbago na talaga ang mukha nila. Pre, mga magulang mo ba talaga yan? Parang aswang sila eh. Hinila ko na si Undong palayo roon. Nanatili naman ang mga magulang ko na nakatayo lamang. Wala kaming sinayang na pagkakataon kundi ang umatras na lang muna. Hindi ko alam kung parang nagkaroon ng pagkaalinlangan sa akin. Kung tutuusin, kayang-kaya naman namin pumalag kahit tig-isang aswang kami. Pero parang ibang usapan yon. Kailangan nating ipaalam to kay mga abuelo. Nagmamadali kaming makabalik sa barangay. Pero bago kami makarating doon, ay nakasalubong na namin siya. Mga abuelo, may mga nakahanap kaming aswang. Napatigil si Mang Abuelo sa kakapa gamit ang kanyang tungkot. Nasaktan ba kayo? Hindi, pero Pero ano? yung 2 aswang kasi na yun eh. Mga magulang ni Lindo. Nakita ko ang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Mang Abuelo. Para siyang nabahala. Bumakas doon ang tila namumuong pangamba. Lindo, totoo ba ang sinasabi ni Undong? Opo, totoo po ang sinabi ni Undong. Bigla na lang silang lumitaw eh. Akala ko patay na sila dati pa. Aswang ang mga magulang mo? Opo, Mang Abuelo. Pero hindi ako aswang. Wala akong dugong ganun. Baka nayanggaw lang sila. Hindi ko alam. O sige, kumalma ka muna, Lindo. Wala naman akong sinabing aswang ka. Hindi ako nagdududa sa'yo. Ang iniisip ko lang, kung aswang sila, ay mapipilitan akong patayin sila. Ayos lang ba sa'yo yon? Hindi na ako nagsalita, sa halip ay tumango na lang ako. Medyo mahirap para sa akin pero tinatagang ko na lamang. Aminado ko na sabik akong makaramdam ng pangangalaga ng totoong magulang.
Pero sa nangyari sa kanila, mukhang mananatiling pangarap na lang ang lahat. O sige, bumalik na muna tayo sa bahay. Ihanda natin ang mga armas. Anumang oras ay baka bigla silang dumating. Tara, magmadali tayo. Umuwi na muna kami sa bahay namin. Pinili na muna namin kung alin lang sa mga armas ang maaari naming dalhin. Wala pang ilang minuto kami naghahanda. Naramdaman ni Mang Abuelo na mayroon tao sa labas ng bahay namin. Nang tingnan namin ni Undong yon, nanlaki ang mga mata ko. Ayaw talaga akong lubayan ng mga magulang ko noon. Nakatayo lang sila sa labas at seryoso ang mukha. Sila ba mga magulang mo, Lindo? Tumango lang ako. Inamoy-amoy pa ni Mang Abuelo ang paligid. Kilala ko sila. Ano po? Kilala niyo sila? Nakita na kayo dati? Bumuntong hininga si Mang Abuelo. Kita ko na parang lumungkot ang mukha niya. Kasama silang dalawa sa mga pumatay sa iba kong kasamahan. Ibig niyo pong sabihin, kasama sila sa pumatay sa mga magulang ko? Oo, ganun na nga. Nakita ko na lang na dumampot na ng pana si Undong. Hindi to nagdalawang isip na patamaan ng mga magulang ko. Pero mabilis silang nakaiwas sa palaso. Undong, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mo akong pigilan. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Bakit? Ayaw mo bang mapatay ko mga magulang mo? Pinipigilan mo ako kasi magulang mo sila? Nakaramdam ako ng inis sa sinabi niya. Kaya wala akong nagawa kundi ang pabayaan na lamang siya sa gusto niya. O sige, bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo silang patayin, gawin mo. Tinira pa ni Undong ng palaso ang mga magulang ko. Pero mas maliksi sila kumpara sa mga naunang aswang na nakasagupa ni Mang Abuelo. Kayo pala pumatay sa mga magulang ko. Papatayin ko rin kayo. Magbabayad kayo. Patuloy lang si Undong sa pagtira ng palaso sa kanila. Tumigil lang siya nang si Mang Abuelo na ang pumigil sa kanya. Kumalma ka, Undong. Hindi mo mabibigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga magulang mo. Kung pati ikaw, mamamatay rin. Habol ang hiningahan ni Undong. Baka sa mukha niya ang puot at galit. Kumusta ka, Albularyong Bulag? Natatandaan mo pa ba ang boses ko? Natatandaan ko ang lahat sa'yo. Ang boses mo at ang malansa mong amoy. Hindi ko nakala na ikaw pala ang kumupkup sa anak ko. Maraming salamat. Pero ngayon babawiin ko na siya at isasama sa angka namin. Manahimik ka. Walang sasama sa'yo. Wala kayong anak dito. Wala akong magulang na halimaw. Anak, kami ang dapat mong samahan. Ilalagay ka lang nila sa kapahamakan. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako sasama sa inyo? Ganyan ba talaga mga aswang? Hindi gumagana ang utak para umintindi? Binibigyan ka namin ng pagkakataon ngayon para makapagdesisyon, anak. Sumama ka sa amin. Pangako, hindi ka na namin iiwan. Hindi na ako bata. Kaya ko ng sarili ko nang wala kayo. Kaya tigilan niyo na ako. Kasi kung hindi, ako mismo ang papatay sa inyo. Hindi na ako nakapagpigil. Inagaw ko kay Undong ang pana at tinira ko ng palaso si Mama. Tinamaan siya sa braso. Dahil doon ay naalarma sila. Maging si Mang Abuelo at Undong ay nabigla din sa ginawa ko. Hindi nila inaasahan na kakayanin kong sakta ng mga magulang ko. Anong karapatan mong saktan ng nanay mo? Wala akong pakialam sa inyo. Si Mang Abuelo na at Undong, ang pamilya ko ngayon, hindi na kayo. Titirahin ko pa sana sila uli ng isang palaso nang biglang umalis na rin sila kaagad. Sinubukan ko pa silang habulin pero hindi ko na sila nakita pa. Sobrang higpit ng hawak ko sa pana ng dahil sa galit. Galit na galit ako sa kanila noon. Wala akong kahit na anong nararamdaman na pagsisisi kahit kaunti. Nang maging kalmado na ako, naramdaman ko na lang na nasa likuran ko na pala sina Mang Abuelo at Undong. Bumuntong hininga na lang ako. Tinapik na lamang ako ni Mang Abuelo at saka bumalik na kami sa bahay. Habang tulala ako sa tapat ng pinto, ay nilapitan ako ni Undong. Tumabi siya sa akin. Pre, pasensya ka na kanina. Masyado lang akong nadala ng emosyon ko. Tinawanan ko siya ng mahina at saka inakbayan. Ayos lang yun.
Naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero, hindi ka ba galit sa akin? Mga magulang ko ang pumatay sa magulang mo. Bakit naman ako mag-aagalit sa'yo? Wala ka namang ginawang kasalanan sa akin eh. Sila ang may kasalanan, hindi ikaw. At saka, biktima ka rin naman dito eh. Pareho lang tayo. Kaya huwag ka na makonsensya, no? Ang mahalaga sa ngayon ay kung papaano tayo makakatapat sa mga aswang. Tama si Udong. Kailangan na natin mas maging maingat at maghanda. Hindi namin naramdaman na naroon na pala si Mang Abuelo sa likuran namin. Pagkatapos ng pag-uusap namin na yon, ay sinubukan namin na makapagpahinga. Kampante kaming wala nang makakalapit na aswang sa bahay namin. Nailagay na kasi namin ang mga matitinding pangontra. Kinaumagahan, nagulantang na naman ang lugar namin ng dahil sa sumabog na balita. Minasakri pala ang barangay at namatay doon ang ilan sa mga tanod. Habang ang kapitan naman namin ay kritikal. Base sa nakarating na balita sa amin, may isang tanod na nagtraidor at di umano'y tinakot ng mga aswang. Kaya naman tinanggal daw nito ang mga nakalagay na pangontra sa barangay. Dali-dali kaming tumakbo papunta doon. Inabutan namin ang mga bangkay na nakahandusay. Marami ng mga taong nakikiosyoso doon. Ang ilan ay nag-iiyakan dahil kamag-anak nila ang mga namatay. Grabe na talaga sila. Kailangan na talaga natin gumawa ng hakbang, Mang Abuelo. Baka dumating ang punto na maubos sa mga tao rito. Mamayang gabi, titipunin ko na ang mga nakalap namin ni Kapitan na mga tao. Walang matutulog. Hihintayin natin silang makabalik, saka natin sila papatayin. Mga ilang sandali lang ay may mga dumating na rin para iligpit ang mga bangkay. Isa-isa silang isinakay sa truck. Bandang 10:00 naman, naisipan naming dalawin si Kapitan sa ospital sa bayan. Kaso, hindi namin siya nagawang kausapin. Base sa doktor na nakausap namin, kritikal ang lagay ni Kapitan, kaya di siya makakapagsalita. Marami daw kalmot sa muka. Tapos, laylay na raw yung isang braso. Hindi ko mapapatawad yung mga yan. Lalo na yung mga magulang ko. Lindo, may kailangan kang malaman. Napatigil ako sa pag-aalburuto sa sinabi niya habang nasa gilid kami ng kalsada. Kailangang malaman? Ano po yun? Huminga ng malalim si Mang Abuelo. Ang mga magulang mo ang pinuno ng mga aswang na umatake sa amin noon. Sandali ako natahimik. Hindi ko inakala na gano'n na pala kalayo ang narating nila. Buong akala ko ay parte lamang sila ng samahan ng mga aswang. Kaya kailangan talaga natin silang patayin. Habang nabubuhay kasi sila, patuloy lang nadadami ang mga aswang. Sa oras na mapatay natin ang pinuno nila, mawawala na sila ng lakas ng loob na manggulo pa. Pinuno lang ang pinanghahawakan nila. Ibig niyong sabihin, uunahin natin ang mga pinuno? Oo, pero hindi yun magiging madali. Kaya kami natalo noon, dahil magagaling din talaga sila. Kaya kailangan nating mas maging maingat. Lalo ka na, Lindo. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha at nagiging kasapi nila. Matapos ang usapan na yon, ay sumakay na rin kami sa tricycle. Bumalik kami sa baryo namin para tipunin ng mga tao. Dahil wala si Kapitan, si Mang Abuelo ang mangunguna sa laban na yon. Samantala, nagpaalam ako saglit kay Mang Abuelo at Undong para umuwi sa bahay. Nakalimutan ko kasing magpaalam sa alaga naming pusa. Ang pusa na yon ay ang isa sa mga naging sandalan ko noon. Kaya sobrang mahalaga siya sa akin. Gusto ko lang sanang magpaalam dahil iniisip ko, baka yun na ang huli kong sandali sa mundong ito. Napakababaw ng dahilan ko. Pero yung mga may alaga na pusa na katulad ko ay maiintindihan nila kung bakit malapit ang loob ko sa aking alaga. Pero pagdating ko doon, inubutan ko ang pusa ko na wala ng buhay. Duguan siya sa hagdanan ng bahay namin. Nang lumingon ako sa gilid, naroon ang mga magulang ko. Paano kayo nakapasok sa bakuran na to? Maraming pangontra dito ah. Hindi kami tinatabla ng pangontra. Kung gusto mo kaming mapatay, kailangan mong paghirapan yon.
Pero dahil anak ka namin, wala kaming gagawing masama sa'yo. Umaasa pa rin kami na sasama ka sa amin. Inilabas ko na kaagad ang itak ko mula sa tagiliran. Pero hindi ko pa man natututok sa kanila yon. Nakaramdam na ako ng hilo. Nakita ko na lang ang tatay ko na may hawak ng isang bulaklak. Hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak yon. Basta nakakahilo ang amoy. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Sinubukan ko pa rin makatayo noon at lumusob sa kanila. Pero sumubsob lang ako sa harapan nila. Nakakakilabot ang mga ngiti nila habang nakatingin sa akin. Hindi ko na sila kilala. Ibang-iba na sila kumpara noong bata pa ako. Naramdaman ko na lang na binuhat na ako ni Papa. At makalipas lang ang ilang sandali, ay tuluyan na akong nawala ng malay. Nang magising ako, ay nasa isang lugar na ako na hindi ko alam kung saan. Nasaan ako? Nang ilibot ko ang tingin ko, ay nasa loob ako ng isang silid na lumang-luma na. Marami ng agyo at alikabok. Naririnig ko rin sa labas ang maraming boses ng kalalakihan. Tatayo sana ako pero naramdaman kong nakagapos pala ako sa haligi. Mga ilang sandali lang, may biglang pumasok. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang tatay ko. Bigla ko nang naalala ang lahat bago ko mapunta doon. May kung anong pinaamoy pala sila sa akin. Patakasin niyo ako rito! Tapos ano? Doon ka sasama sa matandang albularyong bulag? Hindi pwede. Bakit hindi ka ba makaintindi? Hindi ko na kayo kinikilalang ama at ina. Kahit ilayo niyo ako sa kanila, sila pa rin ang kinikilala kong pamilya. Nakita kong nanlisik ang mata ng tatay ko. Agad siyang lumapit sa akin at sinakal ako sa leeg. Sa ayaw at sa gusto mo, dito ka nabibilang. Kami ang magulang mo. Kami ang pamilya mo. At ako ang tatay mo. Ako masusunod kung saan ka nararapat. Ang kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan. Ni hindi mo man lang inalam kung ano ang naging buhay ko nung iniwan niyo ko. Naging kalbaryo ang buhay ko nang dahil sa inyo. Sila ang kumukup sa akin nung kailangan ko ng pamilya. Manahimik ka. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang kasalukuyan at tinaharap. Lindo, dito ka na maninirahan. Magiging isa ka na rin sa amin. At wala ka nang magagawa doon. Hindi! Ililigtas ako nila mga abuelo. Wala na sila. Wala silang pakialam sa'yo. Dahil kung meron, dapat hinanap ka na nila. Hinahanap nila ako. Yun ang totoo. Natigilan ako sa pagsasalita ng bigla kong sampalin ng tatay ko. Dumugo ang labi ko dahil sa ginawa niya. Pasensya ka na, anak. Nasaktan tuloy kita. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang pumayag. Ngayon na nga lang tayo mabubuo. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa makasama mga aswang na katulad ninyo. Sasaktan pa sana ako ng tatay ko, pero may isa pang pumasok na lalaki. Pinono, nakadaan na po lahat. Maaari na kayong kumain. Tumayo si Papa at huminga ng malalim. Sige, asikasuhin niyo ang isang ito. Dalhin niyo siya sa pagkainan namin dahil may reunion kaming pamilya. Padabog na lumabas sa silid si Papa. Mga ilang sandali lang ay may mga pumasok namang dalawang lalaki. Puwersahan nila akong pinatayo at kinaladkad. Habang kinakaladkad nila ako, lahat ng nadadaanan ko ay mga aswang. Nasa isang baryo pala kami. Isang liblib na baryo. Hindi rin ako pamilyar sa lugar. Sa puntong yon, parang nabahala na ako. Malabong malaman nilang mga abuelo ang lugar na yon dahil parang ang layo nito sa amin. Nang madala na ako sa isa pang malaking silid, bumungad sa akin doon ang nanay at tatay ko. Nasa harapan sila ng mahabang lamesa. Maraming pagkain na nasa lamesa. Pero unang tingin ko pa lang ay alam ko ng karne ng tao ang mga hinalo doon. Sa pilitan akong pinaupo ng dalawang lalaki. Wala akong lakas ng loob na pumalag. Dahil lahat ng naroon ay aswang. Masasama ang tingin sa akin na parabang anumang oras ay kakainin nila ako.
Mabuti naman at sasamaan mo kami ng papa mong kumain. Anong pinagsasabi nyo? Tingin mo talaga kakain ako dyan? Hindi ako tanga, no? Para tikman yan. Alam kong mga karne ng tao yan eh. Eh ano naman kung karne ng tao yan? Aswang ako. Aswang din ang mama mo. Kaya dapat maging aswang ka rin. Ngumisi ako at nagpakita ako ng nakakainsultong tawa. Nakakaawa kayo. Ano? Nakakaawa kayo. Dahil hanggang sa puntong ito, umaasa at naniniwala pa rin kayong merong kayong anak. Lindo, igalang mo ang ama mo. Pwede ba? Huwag nga kayong umarte na parang magulang kayo sa akin. Mga halimaw na salot ng lipunan. Nanlisik ang mata ng tatay ko. Pero hinawakan lang siya ng nanay ko sa kamay. Kung magaling lang ako magpana, di sana patay ka na eh. Ngumiti lang si mama. Anak, pasensya ka na kung matagal kaming nawala. Inayos lang namin ang buhay na ibibigay namin sa iyo. Wala akong pakialam kung ano mang buhay. Napupuno na ako sa'yo! Kunin nyo nga yung pangyanggaw. Pakainin na ito ng pangyanggaw nang matanggal na ang angas nito. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng kaba. Sa oras kasi na mapakain na nila ako, wala na akong magagawa para doon. Alam kong magiging aswang na rin ako. Ayaw kong maging aswang. Pero ng mga oras na yon ay parang nawalan na lang din ako ng pag-asa. May dumating na 2 lalaki. May tulak-tulak silang lamesa. Sa ibabaw ng lamesa ay may katawan ng babae na nakabuklat ang katawan. Nilalangaw pa ang lamang loob nito. Kainin mo yan. Kung hindi mo yan kakainin, papatayin kita. Di patayin mo na lang ako. Mas maigi pa. Tumayo si Papa at lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa batok at pilit akong isinusubsob sa laman ng tao. Tandaan mo, kahit maging aswang ako, hindi ko pa rin kayo ituturing ng mga magulang. Malapit na sanang masubsob ang mukha ko sa mga laman loob. Pero bigla na lang silang napahinto. Meron din akong naamoy na pulbura. Mga ilang sandali lang ay may pumasok ng kwiti sa pinto. Pagsabog noon ay kanya-kanya na kaming lumayo. Unyemas! Sino nagpaputok? Pinuno! Nilulusob tayo! Bago pa nila maalalang nandun ako, ay tumakbo na ako palabas ng pintuan. Sa sobrang bilis ng takbo ko, ay nakarating na ako sa daan. Naabutan ko ang ibang aswang na nakahandusay na. Pagtingin ko, ay naroon na pala sila mang abuelo. Tuwang-tuwa ko noon. Buong akala ko talaga ay katapusan ko na. Mga abuelo, Undong, maraming salamat. Akala mo ba hindi ka namin mahahanap? May isa aso kaya itong pangamoy ng tatay natin. Ngumiti si Mang Abuelo sa narinig niya. Akala ko sumama ka na talaga sa kanila. Pwede ba namang ipagpalit ko kayo sa mga aswang na yon? O sige na, mamaya na tayo magdramahan. Nandito tayo sa badong ito para ubusin sila. Inabot sa akin ni Undong ang isang parang espada. 3 kami may mga hawak na ganon. Habang yung iba naming mga kasamahan ay mga itak at pana naman. Bakbakan ang nangyari ng mga oras na yon. Marami sa kasamahan namin ang nasugatan, pero mas maraming mga aswang ang napatay nila. Ako na ang bahala sa mga kutong lupa na ito. Sige na, harapin niyo ang pinuno. Alam kong gustong-gusto niyo silang mapatay sa mga kamay ninyo. Teka, magaling sila. Malakas at maliksi. Kaya ba natin sila? Magtiwala ka lang sa kakayahan natin. Ano ka ba? Si Mang Abuelo nagsanay sa atin eh. Lindo, kasama mo na kami. Lakasan mo ang loob mo. Bilisan na natin. May ikakama pa akong bebot sa bayan mamaya. Napailing na lang ako sa sinabi ng Mang Abuelo. Kalmadong-kalmado lang siya kahit na nagkakagulo na ang buong lugar. Nagbadali na kami ni Undong na hanapin ang mga magulang ko. Habang naglalakad kami, ay may mga sumalubong sa amin. Saan kayo pupunta? Ay, parang harang tong mga pangit na to. Nagulat na lang ako nang biglang lumusob si Undong. Nilabanan niya ang isang aswang at agad niyang tinamaan yun sa liig. Hindi niya napansin na meron pa palang isang aswang sa gilid. Kaya mabilis akong tumakbo patungo sa kanya. Hinagupit ko ang aswang na yun. Tinamaan ko siya sa dibdib. Dahilan
para bumulagta din siya. Ayos! Ganda ng kombinasyon natin ah! Tara na! Tumakbo na ulit kami patungo sa likod ng bahay na pinasukan ko. Naabutan namin doon sina Mama at Papa. Galit na galit si Papa na nakatingin sa amin. Habang si Mama naman ay kalmado lang. Pero ramdam ko na gusto na rin niya kaming patayin. Sinasagad mo ang pasensya ko, bata ka. Ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Hindi na naituloy ng nanay kong aswang ang sasabihin niya nang dumukot si Undong ng kutsilyo sa tagiliran niya at binato niya yon at tumaro ang kutsilyo sa noo ng nanay kong aswang. Agad na bumagsak ang nanay ko habang gulat na gulat naman si Papa. Pasensya ka na pre ha. Ang daldal ng nanay mo eh. Wala yun. Isunod na natin tong tatay kong siraulo. Nilusob namin si Papa. Pero taliwas sa inaakala namin na magiging madali lang ang lahat. Mabilis siyang nakailag. Nahawakan niya si Undong sa kamay. Nabali ang kamay ni Undong nang ipihit yun ni Papa. Hinila ko si Undong at saka ako naman ang humarap sa tatay ko. Bawat hagupit ko ng espada ay nagagawa niya pa ring iwasan. Pero hindi ako sumuko hanggang sa mapunta na si Papa sa sulok ng mga puno. Nagawa ko na siyang tamaan sa braso, pero hindi yun naging dahilan para mapabagal namin siya. Sa halip ay mas lalo pa siyang naging ganado na patayin kami. Hinawakan naman niya ako sa liig at itinaas sa ere. Nasa aktong itatarak na niya ang kamay niya sa dibdib ko nang biglang lumapit ulit si Undong. Kaliwang kamay na ang gamit niya. Nataga niya si Papa sa balikat. Kaya naman ay agad niya akong nabitiwan. Sirit ang dugo ni Papa at dahil doon, medyo nag-alangan na siyang lumapit sa amin. Pakiusap, mamatay ka na lang. Ayaw ko nang makita yung mukha ng tatay ko sa nakakakilabot na imahe. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis kong tinakbo si Papa kahit na masakit pa ang liig ko. Hinagupit ko siya ng espada. Noong mga sandaling yon, ay nakita kong ngumiti siya sa akin. Kakaibang ngiti. Isang ngiti na hindi ko nakitaan ng kahit na anong kilabot. Parang ang ngiting yon ay ang ngiti nung una ko silang makita sa mundong ito. Nakaramdam ako ng konsyensya nun. Parang nakita ko kay Papa na gusto na rin nilang mawala ni Mama. Hindi ako nagpadala sa emosyon. Tinuloy ko pa rin ang pagtarak sa kanya ng espada. Agad naman siyang napaluhod dahil doon. Tapos na. Pakiusap, huwag niyo na akong guluhin. Dahan-dahang tumingala sa akin si Papa. Anak, maraming salamat dahil ngayon pinalaya mo na kami sa katauhan na ito. Masaya kaming mawawala ng mama mo sa mundong ito. Maraming salamat at kahit papaano, nakita ka namin. Patawad kung iniwan ka namin, pero masaya akong napunta ka sa mabuting tao. Sana... Doon na natapos ang sasabihin ni Papa nang tuluyan na siyang bumagsak. Hindi ko alam kung bakit mayroong kirot akong naramdaman. Dapat masaya ako kasi nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ni Undong. Pero kakaiba ang pakiramdam ko noon. Naramdaman ko na lang ang mga luha ko. Inakbayan na lang ako ni Undong nung mga sandaling yun. Naubos namin silang lahat. Lahat ng mga aswang. Walang aswang ang natira dahil sinimot ni Mang Abuelo. Pagkatapos ng laban na yon, kabanong, namuhay na rin kami ng payapa. Si Mang Abuelo ang kinilala naming ama at naging isang ganap na pamilya na rin kami. Lumipat na rin kami sa bayan nung panahon na yon. Pinatingin namin ang mata ni Mang Abuelo, pero ang sabi ng doktor, wala na raw magagawa. Inayaan na lang namin na bulag si Mang Abuelo. Sabi nga niya, mas magandang ang bulag siya para hindi siya nabase sa itsura ng babaeng kinakama niya. Ito talaga si Tatay Abuelo. Kita mo ba yung inuwing babae niya kagabi? Ha? Hindi. Nasa peryahan ako eh. Bakit? Langya. Napakapangit. Oh, anong ginawa mo? Sinabi mo sa kanya?
Hindi. Kagi ka talaga. Akala ni tatay maganda yung kinama niya tapos impacto pala. Nagtawanan na lang kami ni Ondong ng mga sandaling yon. Dinala na lang namin si Tatay Abuelo sa beer house para siguradong maganda ang madedekwat niyang babae ng gabing yon. Wakas,